Bukod sa Senado, pinasabpina na rin ng isang komite ng Kamara si Pastor Apollo Kibuloy. Dahil po yan sa hindi niya pagsipot sa pagdinig na tumatalakay sa mga issue tungkol sa SMNI. At nakatutok si Jonathan Andal. I move for the issuance of subpoena to Pastor Kibuloy to appear on this committee. So move, Mr. Chair. The motion I move. Honorable Pimentel is approved. Tuluyan ng ipasasabpina ng House Committee on Legislative Franchise si Pastor Apollo Kibuloy, ang honorary chairman ng SMNI o Sunshine Media Network International. Ito'y matapos hindi siputin ni Kibuloy ang pagdinig kanina sa Kamara tungkol sa panukalang batas na gustong bawiin ang prangkisa ng SMNI dahil sa mga isyu ng umano'y pagpapakalat nito ng fake news, red tagging at paglipat ng ownership nito ng walang basbas ng Kongreso. Pero paano kung hindi pa rin sila siputin sa susunod na pagdinig ni Kibuloy? After the subpoena, if Pastor Kibuloy does not appear, then we will be constrained to move for a contempt order. And after he will not, hindi pa rin siya sisipot, yun na yung warrant. It's about time na paupuin po natin, paharapin po natin, at matanong natin ng diretsyo si Pastor Kibuloy dito sa mga katanungan natin kasi hindi po ito masasagot ng attorney lang. Wala rin sa pagdinig ang Pangulo ng SMNI na si Marlon Rosete dahil masama raw ang pakiramdam kaya nagsumite ng medical certificate. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Kibuloy. Sa ngayon, suspendido pa rin sa Free TV ang SMNI pero gusto ng mga mambabatas na masuspend. Inutusan na naman. Inutusan na naman to mga komunista. Inutusan na naman to mga mambabatas nila na para talaga igipitin. Hindi, alam mo, napakinggan ko kasi yung paliwanag ng abogado dyan yung pagpapalit-palit ng na bakit hindi in-inform. Kasi nga, ang may-ari is parang it's a religious program. So, pag nagpalit ng ang paliwanag nga nung abogado, pag nagpalit ng pinuno yung relihiyon, hindi nila kailangan sabihin sa SEC. Nagpalit yung kasi ang may-ari nitong SMNI is parang yung relihiyon. Okay? Parang yung, kuwari, Radio Veritas. Diba? Dati yung dati. Hindi ko na alam kung anong format nila ngayon kung ang may-ari nun, yung, kuwari, CBCP, o yung, pag nagpalit ng kardinal, kung sino man ang ipapalit, hindi na nila kailangan sabihin sa SEC. Kasi ang sinasabi is, iba naman yung usapan sa church, hindi dapat ipinapaalam yung sa SEC. Tapos kung yung church ang may pagmamay-ari doon sa istasyon, naturalmente magpalit-palit. Yun ang sinasabi ng or defense ng SMNI lawyers. Pero mamaya pakinggan po natin Hindi rin ito online. Nagpapatuloy daw kasi sa mga online platform ang mga show ng SMNI. Pati na mo ito itong kababalaghan nila na pati yung online. Gusto nilang kontrolin. Parang awa nyo naman. Wag naman po tayo ganun. I mean, sige, I would understand kahit pa paano maiintindihan ko pa yung free TV. Ibig sabihin kasi sabi nga nila, ang free TV, di ba, yun yung ina-argue dati sa ABS-CBN yan po ay pribilehiyo. Tama, okay. Ibig sabihin ng privilege, privilege. Hindi mo karapatan yan. Okay? Although the argument of the lawyers of SMNI, once nabigyan na ng 25 years, hindi na pwedeng bawiin yon without the parang pagpasok ng Supreme Court. Something like that. Yun ang argument ng lawyers ng SMNI. Okay? Kaya nga, iba yung instance nito, hindi katulad sa ABS-CBN. Sa ABS-CBN, bibigyan ba o hindi? Ito, nabigyan na. Ang tanong ngayon kung babawiin. Diba? Yun yung tanong. Pero mas matindi pa dito ay ito. Bakit pati yung online pakikialaman nyo? Hindi nyo karapatan yan. Yan ay ng freedom of speech ng tao. Para pati yung online pakikialaman ninyo. If there is a law na nalabag, bakit hindi nyo i-demanda? Kasi ang ina-argue nila, there is fake news na pinapakalat ng SMNI. Bakit hindi nyo i-demanda sa korte?
Kasi remember, may batas against fake news. Tama, mali. May batas tungkol dyan eh. So, idemanda ninyo ang SMNI by spreading false news. Ganun lang kasimple yun. Hindi yung pipigilan nyo yung kanilang freedom of speech. Abay, protektado ng konstitusyon ng freedom of speech. No law shall pass, di ba? Abridging freedom of speech, hindi pa pwede. Wala, hindi pa pwede ho. Ngayon, yung mga akusasyon ninyo, libel, etc., you can bring that sa korte. Again, this has nothing to do with the religion of Kibuloy. Ito'y freedom of speech na mga ako kaya nga 'di ba? Dati yung ABS-CBN nasa online pa sila. Wala na tayong magagawa doon. Online na 'yun eh. Karapatan nila 'yun. Ito pati online pakikialaman naman. So kung pinayagan niyo 'yan, isipin niyo 'to kung natupad 'yan, abay pwedeng na nilang gawin sa lahat ng vlogger. Oy, ikaw Banat Bay, masyado ka madaldal. Tanggalin ka sa online. Ay, lawyers ba kayo? Anong katarantaduhan yan? Kahit suspended na, parang wala silang pakialam. Kahit na suspended kami anyway, andyan na social media. So, ano po ba yung... Umayos ka naman! Wala ka na naman sa hulog eh! Umuwi ka na sa bahay, maglaba ka! Pati social media... Lumalabas yung pagkakomunista ninyo. Sa totoo lang lumalabas po. Bakit to? Ganyan di ba sa communist country? O sa China ganyan? O walang Facebook? Walang Viber? Wala bang Viber? Hindi, di ko alam kung walang Viber Parang ganun eh. Yun ba gusto ninyo? Kung kayo na lang kaya mawala. O, hindi ko sinabing tigo kayo na. Ibig sabihin ng mawala, yung mawala dyan sa kamera. Kasi dadaldal nyo eh. Kaya lang, that's impossible, Banat Bay. Why? Ganon sila ni Tamba eh. Friendship sila ni Tamba eh. Magagawa doon ng NTC, Mr. Chair? Should the MTRCB decide to endorse that suspension order to the NTC? MTRCB naman May mga kakilala pa naman tayo dyan. Medyo, na yan Ako sinasabi ko na sa inyo, pag ginawa nyo yan, yan, hindi ho maganda yan, mga ma'am, mga sir, mga attorney dyan sa MTRCB. Bakit to? Freedom of speech na ho yan. Hindi ho nyo pwedeng pakialaman yan sa online. Pwede kayong magdemanda. Kung sa tingin ninyo, merong ginagawang hindi maganda ang SMNI, magdemanda kayo. I encourage you to do that. Kasi alam mo, sa Pilipinas, parang kanya-kanyang epal na lang. Di ba? Parang lagi na lang, hindi, basta, patawag kita dito, patawag ka dito, tatalakan ka namin, blablabla, gaganon-ganon na yan. Hanggang bumula bibig ng mga congressman na yan. Tapos, ipapahiya nila kung sino man gusto nila ipahiya. Instead na, kung talagang may mali, bakit di nyo sampa na lang ng kaso? Ang dami nyong hanas. Di ba? Bakit? Alam nyo hindi lulusot sa husgado? For suspension on other platforms, perhaps we can consider, the NTC can consider that. Currently, we are amending our charter to include on-demand online applications as well as streaming applications po, social and other social media platforms to be under our jurisdiction. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 Ay nako. Alam mo kaya nga nabilib din ako doon kay Pangulong Duterte. Tandaan ninyo, yan ang reason kung bakit hindi pumasa yung tawag dito, yung yung batas na pinirmahan ni Marcos yung tungkol sa SIM card registration. Kasi may mga ulupong na pinasok pati yung social media. Ni-require pati yung social media. Ako, sa totoo lang, kung ako tatanungin mo, gusto ko yun. Ang problema, hindi mo pwedeng utusan ng Facebook. Hindi mo pwedeng pigilan ng tao kung sila maglabas sila ng gusto nilang sabihin sa Facebook. Hindi ho pwede yun. Wala hong pwedeng batas na pumasa. Kaya nga alam mo,
si Pangulong Duterte, kaya maganda rin ang presidente natin, abogado. Kasi alam niya yung bawal na gawin. Unconstitutional pag ginawa niya yun. Diba? Kaya nga, pinatanggal niya muna yon at inabot na ng pagtapos ng kanyang termino hanggang nung pinirmahan na yung SIM card registration law, nawala na ho yung social media. Kasi nga, hindi ho pwedeng pakialaman at pigilan mo yung tao na kailangan ibigay mo yung trabaho yan ng Facebook. Hindi mo pwedeng i-require ang Facebook ng ganon. Unless, para kang China nga. Yeah? Huwag na kayo Facebook, YouTube, magawa na tayong sarili natin. Alam mo, eto hindi naman sa kinakampihan ko malaswa pero hindi ko sa kinakampihan. Kita mo nangyari nung pinigilan ng China yung Facebook, YouTube at saka kung ano-ano man, 'di ba? Nung pinigilan nila, ano lumabas? Ang dami pa ring lumabas na mga apps na doon lang din nagkakaroon sila ng ng transaksyon pagdating sa bentahan ng katawan. Oo. Sa mga yan, may sarili ho sila. Kaya yung mga inchik na nandito, may sarili ho silang way para ho magpasapasa ng babae. May ganun sila. Bakit ho? Kasi nga, kesyo hindi nila ginagawa sa Facebook, sa ibang mga platform, pero gumawa naman sila ng sarili nila. Na ganun din. Yun ang totoo Ganun din na nangyari. Ito, pakinggan natin tong abogado ng SMNI. First, bakit hindi ba revoke ang SMNI? Kailangan kasi mag-present sila ng ebidensya. Ang tanong, sino ba mag-presenta ng ebidensya? Korte ba ito? Hindi ito korte. Kung hindi, Congress ito, mag-conduct na investigation para gagawa ng batas. Hindi sila mag-astang piskal, mag-astang huwes. Kasi wala silang jurisdiction na gagawin yan. Sinabi ko yung franchise. Franchise, pag nag-grant na, is already a property right protected under the due process clause of the Constitution. Dami nila sinasabi na may right daw sila. You have the right to give, they also have the right to amend. But I do not believe in that argument kasi nakalagay po sa atin sa Ligang Batas, nakalagay po sa ating Constitution, kapag ang prangkisa, binigay na 25 years, ibig sabihin, during the 25 years, hindi po pwedeng tanggalin yan without compliance of the due process clause ng ating Saligang Batas. If you read yung site ko na batas, of course, pinahirapan tayo. Gusto na details by details i-explain ko. Of course, hindi ko ma-explain lahat yun kasi we are talking of 100-page. So, yun yung sinasabi niya about the Supreme Court na pagbawi ng prangkisa ng SMNI. Dapat merong due process. Kasi ang gusto lang ng Kamara, wala nang due process, basta tanggalan lang sila. Kasi nga, na-offend sila dahil binabanatan si Tamba. Alam mo, itong gobyerno natin, mga mga pusong mamon, mga onion skin ito mga ating nasa gobyerno. Porkit binabanatan lang yung leader nila, pinag-iinitan tong SMNI. Hindi ba kayo nahihiya sa ginagawa nyo? Honestly, kayong mga congressman, hindi ko kayo nahihiya sa balat nyo. Isipin nyo, hindi kayo mahiya sa mga anak ninyo. Yun na lang Hindi kayo mahiya sa anak ninyo na ginagago nyo SMNI because nasasaktan kayo. Nasasaktan yung leader ninyo. Isipin nyo mabuti yan kayo mga congressman. Kaya lumalaki yung mga anak ninyo spoiled brat. Kasi yung asal ninyo spoiled brat din Manamana lang. Yun ang totoo, manamana lang kayo. Mga spoiled brat kasi kayo Yung nasaktan lang kayo, ay, hindi pwede ito. Kailangan may gawin tayo. Tanggalin natin. Buti na lang wala si Banat Bay. Yan. Akala naman nila, magagawa nila yun. Akala nila, mapipigilan nila ang taong bayan. Diba? Ilang beses nyo nang tinangkayan. Ano nangyari? Lalong nag-init ang ulo ng taong bayan. Diba? Eto, SMNI. Tapos sa tingin ninyo, sa totoo lang, ako nga, pag tinanggal ang SMNI, mamamayag pag tun channel ko. Sa totoo lang, Pero hindi kasi ganun ang usapan Kailangan meron tayong malayang whether kalaban, hindi mo kapareho, hindi dapat pinipigilan yan. Unless there is a violation
'Di ba? Yung sa ABS-CBN, binigyan ng due. Ang tagal nga nung hearing eh. 'Di ba? Dito wala, basta lang. Hindi. Nasaktan yung speaker namin. Baka mamaya, hindi kami, biyayaan ng niyan. Yung Panginoon namin, nasaktan. Kaya kayo, SMNI, hindi pwede yan. Kailangan kayo mawala. Ang baduy ninyo, kayo mga congressman. Ano lang tayo, wag tayo masyadong onion skin. Yan kayo eh. 'Di ba? Konting birada lang sa inyo, parang sakit na ba? Tinawag na tamba. Tamba ka daw. Tamba luslus. Sinawag na tamba luslus eh. Kayo, tinawag kayong komunista. Alam nyo, kalma. Oh, kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. Kalma lang. Diba? Kalma lang tayo. Huwag masyadong paapekto sa mga bagay-bagay sa mundo na ito. Desisyon. Sabi nga doon na pag prangkisa na approve na, kailangan co-warranto proceeding sa Supreme Court. Ibig sabihin, kailangan may notice, may hearing. Hindi naman notice at hearing dito sa Congress. Ang Congress, ang investigation dito is only in aid of legislation. Hindi sila piskal, hindi sila korte, hindi sila trial of... Bukas na bukas, ikaw naman ang babanatan ng mga kongresista. Attorney! Idol ko pa naman to si attorney. Hindi, ito ang ito yung attorney pinakikinggan ko. Hindi katulad nung attorney na si Attorney Libayan. may topak yun eh. Hindi totoo naman, yung kasi na yun eh, nalihis na ng buhay yun eh. Hindi ko nga alam ba't di pa na-disbar yun. Ang dami ng pinakalat dun eh. Itong attorney na to, pagka pinakikinggan mo, talagang malinaw yung paliwanag niya eh. Diba? Ang linaw ng paliwanag niya dito sa SMNI. Hindi naman kayo korte, kaya lang attorney, delicates ka. Pag nagalit yung nila, pag nasaktan yung Panginoon nila dyan, baka hindi ka na makabalik dyan, o baka ipakulong ka dyan. Mga pa naman niya, mga pusong mamon, porket malaki. Mukha kasing mamon. Pusong mamon yung mga yan. Attorney, ingat-ingat sa mga binibitawan mo. To gather evidence. Kung hindi, mag-imbestiga lang sila based on kung gagawa sila ng batas. But granting na gagawa sila ng batas, kailangan yung batas na yan hindi ma-violate yung due process clause. Ano yung due process clause? Kailangan fair, kailangan consistent with justice, kailangan hindi arbitrary. Yung ginagawa nila arbitrary, yung ginagawa nila is unconstitutional. And I'm sure kung we will study a case kasi yung ginagawa nila out of jurisdiction. Kasi we say wala silang jurisdiction kasi pag itong kaso, pag pangkisa, granted na ng Congress, ang may jurisprudence or may jurisdiction is the Supreme Court through a co-warranto proceeding. Ayan. So, yun ang paliwanag ni attorney, palakpakan. Diba? Dahil nga tapos na yung nabigyan na sila noon pa ng 25 years, ibig sabihin nun, kung meron mang gagawing pagbawi, dapat to Supreme Court na. Wala sa jurisdiction ng Kamara. Kamara, ano masasabi ninyo? Masasaktan na naman kayo kay attorney. Iiyak na naman kayo. Alam mo, gusto ko, pwede ko nang ipaskil yung mga tuta ng Panginoon nila dyan. Gawan kaya natin, kung marunong lang talaga ako sa art, gagawan ko yan ng arte, na si Tambaluslos, tapos hawak-hawak niya yung mga tuta niyang congressman. Mayayari ka boy, mga maling balita nyo ay kanyang